Sa ganap na ikasampung araw ng Mayo, muli kaming bumalik sa Sitio Bubugtong, Purok Pag-asa, Barangay Napsan upang magbaka sakaling sa ikalawang pagkakataon ng aming pagbisita ay amin ang masilayan ang kanilang kultura at kagamitan sa loob ng kanilang paaralan. Dala ang takot at pangamba na baka sa aming pagbalik ay wala pa rin kaming maabutan ng mga mag-aaral sa loob ng kanilang paaralan. Ngunit ang walang kasiguraduhang pagbalik ay tila naging munting biyaya dahil sa wakas nasilayan na naming bukas ang munting paaralan. Sa pagpasok namin sa isang silid-aralan, masaya kaming sinalubong ng isang guro dahil ang rason makikita sa aming uniforme na suot. Ang guro na ngayon nagtuturo sa paaralan ng Purok Pag-asa ay isang produkto ng paaralang may pangalang Pamantasang Pampamahalaan ng Kanluran ng Pilipinas na kung saan kasalukuyan din kaming nag-aaral. Humingi kami ng permiso sa guro kung pwede siyang kunan ng video, ngunit sa kasamaang palad, siya ay nahihiya at di pumayag na magpakuha ng video. Diba, mga i-ed naman po kasi kayo, yan, ngayon po kasi 7 last mile school kami ng Division ng Puerto. And kami ay IP-ed implementing kasi 90% ng estudyante ay tagbangka. Kahit na siya ay di pumayag na ipakita ang kanyang mukha, masaya pa din niyang ibinahagi ang kanyang kaalaman sa amin. 90 yung population namin. Tapos, multi-grade school, kinder, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. Yan, Multi-grade pala tayo dito. Akala ko siya 1 to 6 din. Hindi po. Ang multi-grade na edukasyon ay ang pinagsama-sama ng baitang sa isang silid-aralan na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na magtrabahong mag-isa o sama-sama patungo sa kanilang mga layunin sa kurikulum sa antas ng baitang. Dito kasi sa amin, buhay na buhay talaga. Kahit mga bata ay marunong sumayaw. Yan, kahit yung mga laro, mostly lalo na ngayon kung hindi lang siguro na ganito yung sitwasyon na sa taas ng HITMAG, mass index na ito. Ang PE namin ay larong katutubo. Praying kami na next year ay ma-approve kami for school life. Na makapag-stand alone na talaga. Sa tagal ng panahon mula nang itayo ang munting paaralan, ang tanging hiling lang ng kanilang guro ay simpleng sariling pagkakakilanlan. Dahil sa tagal na nitong nakatayo ay wala pa rin itong sariling pangalan. Dito naman sa kami, okay naman kami, pero may mga iba lang talaga na hindi pwedeng ma-share kasi po para po sa pag-respect sa... Sayang wala na kaming picture ng photoshoot, sir. Sayang talaga. Balik ka lang ka po, nag-start dito magturo po. Ano po, 2018, 2017, kalahati ng taon nag-LSB ako. Pagka 2018, hindi 2018 na eh. 2018 Before ng pandemic. November, na permanent ako. Ang nahawakan ko pa po ay grade 4, grade 5, grade 6. Hindi pa ito ganito sa makeshift classroom pa na as in kahoy-kahoy. Recently lang rin po pala ito na After renovate. pandemic lang ito na gamit ng mga bata. Okay po. Tapos Time na nagmo-module, dito na po kami, pero di na nagamit ng mga bata. After pandemic, bago lang po namin nagamit. kayo po ma'am is hindi po Tagbanwa? Ay, Tagbanwa. Sa pamamagitan ng simpleng kwentuhan, nakipagpalagayan ako ng loob sa kanilang guro. Nagbaka sakaling maging komportable at pumayag siyang magpakuha ng video ng hindi nahihiya. Ano, sayang wala na akong ibang mga ano sir eh. Ibang mga picture, sayang po. Ito kasi during ano na lang po, ito po paglaro ng mga bata. Ito yung sabi namin. Yan po yung last month or... Ano po ito, October, nagse-celebrate kami ng IP month. Ay, meron pong IP month dito, October. IP month ng school, tapos nung April ay foundation ng community. Tapos dito po nila ginaganap sa school. Hindi po, dyan naman sa plaza. Okay. Ito po yan sir, yan. Ano po yun, whole day po?
Yung foundation Yung po. foundation. Opo, sir. Full day siya. Nung unang morning, nagpaparade. Tinutugtog yung... Yung mga instrument po. Tapos after nun, nag-opening program, mag-welcome dance. Parang festive lang kasi siya. Pinagpatuloy lang namin ang simpleng usapan hanggang sa di kalaunay naging komportableng humarap sa kamera si Ma'am Amada. After nun, di ba po yung nakasanayan natin sa mga fiesta ay Mga magbabasketball, sayawan, opo, palaro. ganyan. Dito po hindi. Ang lalaruin nila ay mga pangkatutubong Laro po. Yun yung sayang. Na hindi po namin naabutan. Kaya nga po, sinabi din po sa amin ni Ma'am na dapat po, noong April po kami nagbisita para po na-witness namin yung foundation. Kasi bago lang din po binigay sa amin yung activity na ito. Kaya ngayon na lang po kami nakapunta. Pero, Anong subject dito? indigenous community. Talagang nakaano na talaga. Apo. Uy, parang dati sa amin wala yan. Nihap yung sa Oo. curriculum. Binigyan po kami ng kalayaan na pumili po ng pong IP community yung i-feature namin. So magpi-feature kayo? Opo, documentary film po. Uy, talaga? Hindi naman po, kunyari yung napili po namin is ito po, Tagbanwa. Ang i-feature po namin sa kanila is yung kasalukuyang life po nila, ano po yung mga problems na kinakaharap May wala nila. dyan yung video ng yung na documentary natin. May cultural variation kasi talaga. Hindi lahat ng Tagbanwa, kagaya ng Tagbanwa ng Kabornan, iba yan sa ano nila dito. Talagang cultural variation. Kaya tama kayo, madidepend nyo talaga yan. Sabihin nyo lang na na-interview namin yung presidente doon ng samahan. Malakas ano. Ganun lang. Ganun naman talaga yan, sir. Sa IB talaga, kahit saan ka magpunta, mayroon talagang cultural variation. Iba rin sa Talaga yan. Coron, diba? Borna. Nabalot ng masaya at puno ng tawanan ng aming usapan. At naging matagumpay na maging komportable na humarap sa kamera si Ma'am Amada. Dami na kaming Dami na namin nabigay na information talaga. Kaya na habang nagsasalita. Black one yun, ha? Kaya nga habang nagsasalita ka pa, nag-iisip ako nung pwedeng matanong para madagdagan mo. Kuya Bray, baka meron ka pang itatanong kay Laman. At saka ano po, hindi kayo, para sa akin ha, tama yung napuntahan yung school. Kasi kahit po sa division ng Puerto, ano talaga yung school namin dito ay talagang kilala na active talaga kami pagdating sa mga IT. Tagnayaw dito sa Opo, totoo yan. It's either Tagnaya or Pag-asa. Yung lagi sa division ng Puerto na inaano sa... Saan ba yun? Tagnaya po. Bandang Norte. Conception. Batak naman kasi. Okay. Sa Conception. Mayroon na rin po doon nag-feature. May nag-feature Po, doon. mga kaklase din Medyo po mahirap. namin. Akitin doon. Kaya nga po, Ang takbo talaga ngayon ng IT ay documentation. Nagdo-document na po ng mga story. Kasi ang target talaga natin sa DepEd na hindi mawala. Na tapos pagdating sa lesson plan, lahat ng mga ano natin ay naka-contextualizer. yung ano nyo po dito is Yung Tagbanwa lesson po. plan namin ay contextualized align sa kanilang mga kultura at tradisyon. Pagpapayabong ng kultura at tradisyon ang pangunahing misyon ng mga katuwang sa edukasyon. Sa pagtutulungan, mapapanatili ang likas na yamang pag-uugali na meron ang mga Tagbanwa. Patuloy mang magbago ang sistema, mananatiling matatag ang kanilang kultura. Pabulong na lang po. Ayan. Ay, marami pong product ng WP. Sa main. Sa main po. Mga Puerto pala tayo, ma. Mga Yung Puerto kapatid ko, nandun sa baba, WPU din yun. ng Puerto din po. Galingan nyo, Yung ha? baba sa lantay ko. Antayin natin kayo sa DepEd. Nang maging komportable ang bawat isa, aming sinimula ng usaping problema na kanilang kinakaharap. Struggle. Unang-una talaga, location. Kasi di ba, from nasa, ilang kilometer tayo? 2.5 kilometer mula sa yan. Location talaga, kasi hindi naman nag-start yung school ng ganito. Nag-start talaga kami na naglalakad kami at di kami dyan nakadaan. Abot ko yung time na yun. Yan. Dito na ako sa Pag-asa mo. Pero ang building naman, ito lang. Hindi po kami nag-start ng building, nag-start kami ng kubo. Kulang man sa kagamitan at establishmento, di alintana ang mainit at simpleng kubo.
Dahil para sa mga guro, walang imposible sa taong may misyon. Tapos, growing population kasi. Okay. From kinder, nung una talaga, kinder lang siya hanggang sa moving, hanggang sa ilang batch na ba? Pang-apat na batch ito, no, na mag-graduate ngayon. Nag-ano talaga siya, lumaki na kasi yung population. Yan. Hanggang sa nabuo na siya. Tapos, sa mga struggle namin dito ay, maliban sa location, is materials. Mga materials. Pagdating sa kahit learning, lahat ng kahit teaching, yan. Tapos socio-economic ng mga tao. Kasi syempre, karamihan pa sa amin ay bilong sa IT community. Yan, talagang kinukuha namin yung loob nila na mag-aral. Kasi alam mo naman na hindi lahat talaga ay open pagdating sa pag-aaral. Yan. Alam niyo yung mga namin dyan. Kaya yung talaga dito sa amin, yung way namin, partnership sa community. Kasi kapag school lang, hindi talaga siya mag-stand alone. Kasi nga, yung the way yung pag-accept ng tao pagdating sa education, kailangan maintindihan nila tapos tanggap ng buong community. Madali lang naman kapag na-i-build mo na. Pero yung struggle talaga, grabe yung struggle. Hindi matapos-tapos. Siyempre, marami pa kaming pangarap sa school. Ang problemang saklaw ang edukasyon ay hindi lang problema ng isang guro o ng isang eskwelahan. Problema ito na dapat pagtulong-tulungan ng komunidad at buong sistema ng edukasyon. Praying kami sa school ID. Yan. Bale, nagpipray kami na next year makapag-school ID kami para makapag-stand alone na talaga kami. Pag walang school ID, wala na kilala yung mga bata. Iba kasi sir, kapag may school ID, may sariling MOE, hindi ka nakadepende sa mother school. Okay. Yan, nakadepende kami sa mother school. Ayun pala yun. Oo. Dahil nga sa economic status nila, minsan naapektuhan yung pag-aaral. Diba, syempre, pag-aaral ng tag-ani, tag-tanim, mag-a-absent sila. Yan. Sa konsepto kasi namin sa bilang iPad school, iintindihin mo yun. Yan. I-consider mo yun. Kaya, kailangan talaga partnership. At the end of the day, babalik ka pa rin talaga sa partnership. Parang yung lang din namin, sir, natutunan namin bilang siguro medyo hindi naman namin masabi na expert kami pagdating sa IT, pero yung natutunan lang din talaga namin na ako mga 5 years ako dito na 5 years, si Sir Lim siguro 3 years, pataas na rin siya. Yan. So natutunan din talaga namin dito ay yung partnership talaga sa mga parent. And then, kailangan may puso ka pag na-assign ka sa IT. Hindi ka maarte. Kasi wala ditong puwang yung arte. Wala talaga. Kasi, siguro kung hindi naman namin masasabi na dakila kami, na nagpa-assign kami, may opportunity naman kami na gusto namin doon, mag-transfer. Kasi bumababa kami, nasa baba yung bahay namin. Doon talaga kami nag-travel pa kami ng Ang naano lang din talaga namin dito, ako personally, napamahal ka na ba sa mga tao? Tapos yung makikita mo na nag-improve, diba? Nag-improve sila. Yun. Kasi dito pag nag-educate, tandaan natin, pag nag-educate tayo sa isang IT school, hindi lang bata yung in-educate natin. Buong family, buong community. At yung bata na yan, sa IT talaga, ganun po talaga. Yung bit-bit niya po, kahit isang bata lang siya, bit-bit niya yung pangalan ng buong tribo niya. Kaya grabe, very crucial yung ginagampanan ng IP teacher. lalo na IP teachers at the DepEd na katuwang tayo lalo na sa yung hindi natin
tinukuha yung ano nila, but then yung kultura na meron sila, mas lalo nating napagyayabong, napapanatili, di ba, nasa ng panahon nananatili yun. Kaya grabe ka-importante. Ang challenge ko sa inyo, kapag pumasok kayo sa DepEd, parang patayin nyo yung conception na ay, ayoko doon bundok, ayoko doon kasi ganyan, hindi masaya. Pero pag nandoon ka na at kung talagang love mo yung teaching, may immerse ka sa community, makikita mo talaga na ay, ang saya pala. Pag nakita mo yung purpose mo, diba? Di ba yung sabi sa Book of Ikigai, pag hindi mo nakita yung Ikigai mo kasi, wala talaga, walang... Kaya kami dito, kahit ganun yung ano namin dito, hindi kami social na school, hindi talaga. As in parang kami ay, wala kaming karapatan mag-demand sa kanila, nililevel namin. Kung ano lang yung kaya ng community, ganun, yan. Pero masaya sa Tagbanwa. Yun. Pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng pamumuhay, kultura at kinagisnang gawain ng kailangan ng isang guro. Kasabay ng pagtanggap sa tungkuling makapagturo. Madaling mawala ng pag-asa dahil sa layo at lubak na daan. Madaling panghinaan ng loob sa mahirap at napag-iwanan ng mundo. Pero hanggat may mga batang handang matuto, hanggat may mga gurong handang magsakripisyo sa ngalan ng serbisyo, may pag-asa sa gitna ng kabundukan at sabay natutuparin ang pangako ng gobyerno na dapat walang batang maiiwan. Baka maganda yung ano nyo, ang pagbati nila ay Tagbanwa tapos yung explanation Tagalog para maintindihan naman nila. Baka gusto nyo dyan paupuin mamaya. Ay, dito nga, para mas maganda. Sa tulong ni Ma'am Amada, ipinakilala niya kami sa isang estudyante na isa sa mga unang nakapagtapos mula nang maitayo ang paaralan sa Pag-asa. Ayun po, gusto lang namin sana i-share yung... Kailangan mo good afternoon po ako. Good afternoon po ako si Padulas siya po ay kasama si John Ball na mo po kami po ay galing ng WPU Persa Princesa at kami po ay student second year parang mga at pumunta po kami dito sa lugar ninyo kasi naghahanap po kami ng community, IP community na existing po sa ngayon saka po ano po yung lagay ng kanilang mga buhay. So kayo po ang na-recommend ni ma'am na po pwede na tanongin na kahit na paano doon sa inyong status ng inyong alam nyo na yung buhay. Sabi niyo po yung previous na Magandang po sa so magandang hapon ako po si Simon Morales. So kasalukuyan po ako nag-aaral sa Napsa National High School and first batch graduated po dito sa Pag-asa. Tapos si ate po ay hindi po pala kasi ng konti. Ito po yung license. Actually po, may naman po. Siyempre parang nasanay na rin po kami sa kung ano meron kami dito sa community. Dahan-dahan na rin po kami nagbabago sa siyempre po sa patuloy po na pag-ikot ng natin. Siyempre nagbabago po talaga yung kung ano yung meron kami. So dahan-dahan kami nagbabago sa like, di ba po dati walang mga social media. So parang nagiging civilized na po kami sa kung ano po yung meron. Sa murang isip ni Cyril, lubos kaming napahanga sa kanyang tatas pagdating sa pananalita. Kaya't naitanong namin sa kanya kung ano ang kanyang pangarap para sa kanyang sarili. Wala pang kanina sa isip ko na kukunin course, pero gusto ko talagang mag-aral sa tubig sa kalaki. Pero gusto ko muna bumalik sa kung saan ako nang galing siya sa Pag-asa sa education po. Education mga katulungan. Magandang bagay yun kasi siyempre ang goal natin kapag ka nag-i-ed tayo siyempre yun na makapagsasagot sa mga bata. Tapos dito mo rin gusto magturo sa mga kasama mo. Bumaba man ng bundok para makapag-aral, dala ang pangarap, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong tribo na kanyang kinabibilangan. Talaga ako mag-aral sa gusto ko pong bumalik sa kasi mas parang nakaka-proud sa sarili mo na dito ako graduate, dito rin ako talaga sa ano ko yung trabaho ko. Saka willing na willing po talaga ako. Kasi kita-kita naman po kulang
ako lang po dito sa community namin pag talaga sa Mulat sa kahirapan ang munting kaisipan, pilit na isinasantabi ang paghihirap sa ngalan ng pangarap. Well, kasalukuyan po ako sa service. Competitive po talaga kasi ano yung purpose? Ano nag-aaral ka kung hindi sa Amerika? Like, malaki naman yung opportunity mo. Bakit mo tanggapin? Hindi mo i-grab yung opportunity. Kaya yun, try my best po na like, katulad ngayon, kahit na medyo hirap, syempre hirap din ako sa gadget. Nasama ng Diyos na ano ka. Nakakataba lang po siya kasi sa lahat ng sikap mo yung paghihirap mo, understand ka. Sana ako na Diyos mo tonight. Gusto ko po yung i-reach, pero kaya yan. Di alintana ang pagiging kakaiba kumpara sa iba. Kayang makipagsabayan para makamit ang simpleng parangal na pinapangarap. Mahirap makipag-communicate kasi siyempre kapag competitive ka, alam mo sa sarili mo na marunong ka makibagay sa mga tao. And then, respect na naman talaga sa Hindi pa kayo naka-experience na parang actually, nung first, mga days sa akin po, yun ang natawag ako in that time, pero konti yung sarili ko na maglagal. Kahit na marami ko talaga ako sa sarili na, tagal na ako, ganito ka, ganito ka. Pero kahit ganun, okay lang, tawag lang, saglit lang sa ano, para naging ano ko sa sarili ko na, okay lang, hindi naman ko yun napapakain sa akin, kaya, okay lang. Pero ngayon, no judgment lang sa pagdating sa Malalim-lalim na usapan, kaya't amin na rin kinamusta kung meron bang problema pagdating sa kanilang pag-aaral. talaga kasi yung kailangan mo maglakad. bibigyan lang natin sila ng idea kung sakali na nilakad mo yung siya, ilang oras mo gusto na lakarin. Kasi po, sa sobrang sakit ko na maglakad. Mabilis ka na maglakad. Dalawang oras mabilis ka na maglakad. So, paano na lang ang walang experience ko ang mga 3 hours? At saka may pahinga pa kasi ano yun sa'yo, makakako yun siya. Kasi naman po talaga nila. Siyempre po, wala po kaming alam. Basta kami nag-aaral kami, hindi namin sinusukat. Basta alam ko yun, ay malapit lang yan. Pag sabi ko, ay lakad yan, ay malapit lang yan. Pero isipin mo yun kung ang pasok niya ay alas 7 ka pa ka. 7:30. Sabi mo madaling araw, alas 4, alas 4. Sinulas ko Ang na. dilim nun. Parang kahit nakikita, pangalta, kailangan mo nakarinig. Sa kabila ng kahirapang dinadanas para lang makapag-aral, lubos kami na humanga dahil nakangiti at masaya pa din niyang ibinabahagi ang kanyang karanasan tungo sa paaralan. Matapos ang aming pag-uusap, kami ay kanilang hinandugan ng 3 magkakaibang tugtog at tradisyonal na sayaw na kanilang ginagawa sa kanilang tribo. Di naging sapat ang maikling tugtog para sa kanila, kaya't inaya ang iba pang mga bata para handugan kami ng sayaw ng mga babae sa kanilang tribo.
kakaibang tunog, kakaibang sayaw. Kagamitan, pag-uugali, kultura at tradisyon. Pasan ng mga bata bilang misyon na pangalagaan ang kanilang kakaibang tradisyon. Sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa ng mga kaugaliang tagbanwa sa Barangay Pag-asa, mananatiling buhay at di malilimutan ang kanilang kulturang espesyal at kakaiba. Kadikadwa